everyone, and we are so glad that you are able to join us in worshiping our Lord Jesus Christ. Even though it's virtual, we believe that we will all experience the God's goodness and His presence this evening. And we are the church that loves God, a disciple that makes disciple. And so, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. And alam po natin na mararamdaman natin siya ngayon. Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Ako po si Hannah. And my name is Christine, and We are welcoming you in our Sunday worship celebration online. So how was your week, Hannah? My week was a bit hard, hectic, but it's fine. Actually, it was, I survived it anyway. So, what's important is I am more excited for this service that we are having today. Yes, of course, we are always excited to be with our brethren, to fellowship, to have a fellowship with one another, and worship God together as one family. And I was so excited. I was really looking forward for this weekend since we are going to meet with our cell group. So, you guys, if you just don't have your cell group just yet, don't forget to message us, send a PM with an information, through the information below. Currently, the church theme for the month of October is the cost of discipleship. And we've been learning about the true cost of discipleship. We've learned that salvation is for free. However, there's a true cost of discipleship, but it is always worth it at the end of the day. Amen? Amen. Yes. And we encourage po sa lahat na please share the link. And especially, wag po natin kalimutan na before po tayo manood and magpababad sa presence ni Lord, ay i-share po natin yung link and we tag everyone we know, our friends, family, our co-workers, our classmates, our friends, and also invite everyone you know. And don't forget to leave comments during our Sunday celebrations online. Even though it's through online, we'd like to interact with you and communicate with you. If there's anything that you would like for us to pray for you, please do so. And we want to be connected to you po through our social media accounts. Give us follow on Facebook, Instagram, and YouTube channel. Also, we would love to know where you're coming from and saan ba kayo or saan kayo nanonood or if you're in the other countries, in the Philippines or Luzon, Visayas or Mindanao, please comment down below and magpakilala po kayo. Yes. And in the middle of a very hectic week, we do have a midweek services. Let's rest together in the presence of the Lord every Thursday. And of course, we would love to see you there in our worship celebration every Sundays. And to get more information, please see the information below or send us a personal message to get further details. See you there. And as we prepare our hearts for our worship today, let us read from the word of Psalms 34 verse 1 to 3. It says there, I will praise the Lord no matter what happens. Kahit anong mangyari. Please, kasamahan niyo ako na sabihan na kahit anong mangyari, we will praise the Lord. And then I will constantly speak of His glories and grace. I will boast of all His kindness to me. Let all who are discouraged take heart and let us praise the Lord together and exalt His name. Amen. Amen. So with that, I'd like to invite you for a prayer before we start our Sunday celebration. Let's close our eyes and nod on our heads and let's pray. Lord Jesus, we thank you so much for the privilege to praise and worship you together as one family. Yes. And even though through virtually, we know that your presence is there. And Lord, that you will move among us, Lord God. We thank you and we exalt your name in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Let us worship the Lord today. Ayan, sabay-sabay nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Hey, hey! Hey, hey!
can feel your presence tonight. Just open our hearts to glorify your name, O God. We are here to worship you with all of our hearts. Hallelujah. Oh, Jesus. Church, just sing freely tonight. Huwag kayong mahiya sa mga katabi nyo. Just focus on God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mo habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa, yes, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng hapag at wagas mo habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat
po natin ang ating mga kamay habang inaawit natin. Hallelujah. Yes, Lord. Sa lahat ng panahon, let's declare it, church. Yes, He is God. He is Lord over all the earth. Oras nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Panginoon. Yes, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. You'll never change, Lord. Yes, oh Lord. Para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwa. One more time. Yes, come on, church, sing it. Lift up your hands. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago ang pag-ibig mo, Panginoon. Tuloy-tuloy, hindi nagmamaliw. Hallelujah. Sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat. Let the voice of the people of God be heard tonight. Just sing this song. Kung memorize na po natin ito, just close your eyes. Sing it from the bottom of your heart. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Buong puso nating awitin. Di magbabago. God never changes. Yes, hallelujah. Aming sandigan. Yes, you are our refuge, our fortress, Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Liwanag ka sa... With a soft voice, let's sing it one more time. Hindi magbabago. Diyos ka sa... Yes, declare it, church. Yes, He is our refuge, our fortress. The name of the Lord is a strong tower. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay. One more time, sing it. Hindi nagbabago ang Panginoon. Hallelujah. Hindi nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magdiwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Yes, precious Holy Spirit, minister before your people now. Hallelujah. Come on. Allow the Holy Spirit to minister before you, church. Lift up your hands. Habang nakapikit ang ating mga mata, damhin natin malakas na presensya ng ating banal na Espiritu. Ang ating banal na Espiritu, banal na Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan. Never mind the person beside you, just let the ministering angels, minister before us tonight. Hallelujah.
nating pabayagan na madistract tayo ng anumang mga bagay sa oras na ito. Allow the Holy Spirit to minister. Come, Holy Spirit. The throne of our hearts, sit upon the throne of our lives. Open your mouth, church. Begin to worship the Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Luwalhati ka, sambahin ang ngalan mo. Kapasanin ang kaharian mo. Hallelujah. Oh, oh, oh.
Yes, Lord. Church, never mind the person beside you. Just look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We are not bound by time. Yes, we are not bound by the program. We are here to minister before the living God. Yes. Karapat-dapat sa pagsamba ang ating Panginoong Hesus. Church, the Holy Spirit is in the midst of us, and He is ministering before you. Just open the eyes of your faith. Panginoon, maraming salamat sa napakalakas na pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Indeed, Lord, no words can compare your goodness on us, Lord God. We cannot express, Lord, our gratitude, Lord, sa pamagitan lamang ng salita. Lord, you have blessed us, Lord God, with so much blessings, Lord. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga ginagawa, lahat ng mga ginawa at mga gagawin pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, marami mang mga pagsubok, marami mang mga pinagdaraanan ng bawat isa. But we are confident, Lord, by the power of the Holy Spirit that is within us, working in us and through us, Lord, we are able to overcome all the challenges in this life. And because of your grace, Lord, salamat, Panginoon, because hindi namin kakayaning tumayo sa iyong presensya kung wala ang iyong kahabagan sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat sapagkat sa biyaya mo, Panginoon, nagagawa naming sumamba, nagagawa naming mag-minister, nagagawa naming magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ang iyong biyaya higit pa sa sapat, Panginoon. Lord, I pray that the heavens, Lord God, will be open on this place, Lord God. That each and every heart of your people will also be open, Lord, as we receive the word that you have prepared for us tonight. I pray, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, ay maging sisidlan ng iyong pagpapala ngayong gabing ito. Maraming salamat, Panginoon. May you continue, Lord God, to receive all the praises, all the glory, all the honor and thanksgiving that is due to your matchless name. In the name of Jesus, this we pray. Let everybody says, Amen and Amen and Amen. Praise God. Palakpakan natin ang malakas na clap offering ng Panginoon. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi naman, Pastor. Praise God. Did you feel the Spirit of the Lord? You know, isang bagay po ang pinaka-mimithi, pinakahihintay ni Lord para sa kanyang mga anak. Every time na meron tayong opportunity na sumamba sa Kanya, ay yung pinakahihintay ng Lord, yung panahon na kung saan hindi tayo nakatali doon sa programa. Amen? Dahil sa tinagal-tagal na po nating sumasamba sa Diyos, sometimes alam na natin yung program na pagkatapos ng first and second song ng praise, papasok ang first and second song na worship songs. And after that, papasok si pastor para tapos magpe-pray. And then, tapos na ang unang bahagi ng pagsamba. Amen? So parang ritual at parang nahihirati na tayo doon sa programa na ganun. Pero alam nyo, ang totoong pagsamba, hindi po ito nakaprograma. Amen? Actually, worship is the overflow of the heart. Amen? So nagsisimula pa lang tayong sumamba kapag ang puso natin ay nag-uumapaw na. Doon pa lang siya nagsisimula. Amen? Kung tayo ay nag-i-infeeling pa lamang o nagsisimula pa lamang tayong mapuno during the time ng tinatawag na praise and worship, hindi pa po tayo nakakasamba nun. Naunawaan po ba natin? Kumbaga sa isang balde, sa isang timba, pag itinilagay natin sa isang faucet,
habang pinupuno natin yon, kung napuno na siya hanggang doon sa pinaka-lead niya, hindi pa yun yung pagsamba. Ang pagsamba ay kapag umapaw na siya. Nag-overflow na siya. Amen? Kaya dapat maintindihan natin na kapag time ng pagsamba, praise God, ay i-desire natin yung nag-overflow na tayo. Wala na tayo doon sa programa, hindi na yung song ang kinakanta natin in itself, kundi yung lumalabas na sa bibig natin na yung nagmumula na sa puso natin. Amen? Yung papuri na hinihintay ng Diyos na lalabas kusa sa ating mga puso. That is worship. Amen? So kapag ka nakabound pa lang tayo doon sa kung ano yung nababasa natin, doon pa lang tayo nakatingin, nag-ano pa lang tayo, kumbaga sasakyan ay, anong tawag doon? Nagpinapainit pa lang natin yun, nagre-revolution pa lang tayo. Hindi pa tayo sumasamba noon. Amen? Amen? Hello, church? So, praise God. Kaya, every time na dumarating tayo sa punto na wala na doon sa lyrics yung pinapakanta ni Pastor, praise God, that's the time na sabihin mo na sa Panginoon kung ano yung laman ng puso mo dahil yun yung pagsamba mo. Doon ka palang nag-o-offer ng pagsamba. Maliwanag po ba yun? Amen? Kaya wag po tayong maiinip. Amen? Wag po nating mamadaliin. Praise God. So lahat gusto ko pong matutunan natin ang totoong pagsamba sa Diyos dahil hindi tayo naka-bound sa program. Amen? So praise be to God. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Meron ba tayong first-timers? Hello? Parang nakakalimutan na nating mag-invite, no? Parang napapansin ko ay this previous weeks ay paunti ng paunti yung mga bagong kaluluwang dinadala ng Panginoon. So kaya next week, let's have that kind of heart na tayo yung gagamitin ng Lord para yung mga empty chairs dyan sa harapan, sa left and right ninyo, praise God, ay mapunan ng mga kaluluwa. Amen? Pwede ba natin itaas yung kamay natin? And then let us extend our hands towards those empty chairs na katabi natin. Praise God. And let us declare by faith, Lord, in the name of Jesus, as we lay our hands on these empty chairs, Panginoon, Ikaw ang magdadala ng kaluluwa na uupo sa mga upuan na ito sa pamamagitan namin, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Lord God, as your extension of blessing, Panginoon, upang ang mga kaluluwa na uupo sa lugar na ito ay madala namin, Panginoon, yung mga taong ipinagpe-pray namin, Father God. Lord, pupunuin mo po ng kaluluwa ang lugar na ito sa mga susunod na panambahan namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. So tonight, praise God, we will continue our series sa ating theme na pinamagatan nating, yung theme natin for this month is the cost of discipleship. Amen? So marami na tayong narinig from the first Sunday of the month. Praise God. At kanong last Sunday ay nag-share Sister Ruth. Praise the Lord. At ngayong Sunday, praise the Lord, the cost of discipleship, ang pag-uusapan natin is based on John chapter 8. So nabasa na po ba natin ang John chapter 8? Dito po natin mababasa sa chapter na ito yung sinabi ni Jesus na you will know the truth and the truth shall set you free. Amen? So John 8 verse 32. So, when we look at the Great Commission, you will notice, sino po yung nakakaalam ng Great Commission? Matthew chapter 28 verse 19. Ano sabi doon? Go therefore and make disciples of all the nations. So, kapag binabasa po natin ang pag pinag-uusapan ang Great Commission, you will notice na hindi po tayo in-instruct ng Panginoon na you should go and make people into Christians. Amen? Hindi yon ang komisyon sa atin ng Lord. Hindi rin tayo kinumisyon ng Lord para gawing saints ang mga sinners. He did not say that, go and make the sinners saints. Amen? Actually, kung babasahin natin ang Bible, ang word na saints, ay nabanggit sa New Testament, sa Matthew, Mark, Luke, and John ng isang beses. Once lamang yung word na saint. Amen? While the word Christian ay hindi, yung word na Christian ay minsan lang ito nabanggit
sa Book of Acts. Pero doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi po nabanggit yung word na Christian. Ano ang nabanggit? Go and make disciples. So yung word na disciple, mga kapatid, praise the Lord, ay nasulat sa New Testament, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ng 226 times. Ganun karami. Amen? Kaya ang ating pag-uusapan is about disciples. Kasi yung pagiging Kristiyano o yung word na Christian ay nabanggit lang isang beses sa New Testament o doon sa Book of Acts. Praise God. Pero yung word na disciples, 226 times. Pakitingnan po natin yung ating mga katabi. Praise God. Sila po ba yung mga disipulo ng Panginoon? Hello? Binanggit ang word na disciples 226 times. Kaya ito yung reason kung bakit kailangan nating pag-usapan ang discipleship, because in this world, in our present generation, there are what we call unreal disciples. Amen? Actually, ang world o yung mga tao sa mundo, the people in the world is divided into 3 groups, 3 kategory. Praise God. Una, yung tinatawag na mga non-disciples, which is ito yung mga non-believers. Automatically, kapag ang isang tao ay hindi nananampalataya sa Panginoon, automatically he is non-disciple. Hindi siya disipulo, because the qualification for you to become a disciple of Jesus is kinakailangan you believe on the Lord Jesus Christ. You are a believer. Amen? Pero may mga tao na maaring naniniwala sa Panginoon, pero kasama sila dito sa second group, which is what we call the unreal disciples. Yung mga hindi totoong disipulo ng Panginoon. And I found out, praise God, na sa dinami-dami ng mga attendee sa simbahan, hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang mga simbahan na nakikita natin kahit gaano kalaki pa siya, hindi lahat na nandoon sa simbahan na yon ay mga totoong disipulo ng Panginoon. Amen? Kasi sa Bible, makikita natin na maraming sumunod kay Jesus. Marami ang mga namangha sa mga miracles ng ating Panginoon. Pero afterwards, nung si Jesus Christ ay ipapako na sa krus, ilan lang yung natira na sumunod sa Kanya. At marami po na nagtangka na sumunod sa Panginoon. Amen? Ang na-disqualify. Sabi ng isang batang lalaki na mayaman, sabi niya, Lord, susunod po ako sa iyo kahit saan ka magpunta. Pero, meron siyang pasubali. Sabi niya, pero, let me bury first my dead. Amen? Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero ilibing ko muna. Pwede po bang ilibing ko muna yung aking patay? Sabi ni Jesus, let the dead bury their dead. Tapos may isang nagnanasan, sumunod sa Panginoon. Sabi niya, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Pero, hintayin niyo munang yung mga magulang ko ay matigok. Parang ganun. Praise God. Actually, parehas po yun eh. Let me bury my dead. Or let me bury the dead. Parang sinasabi nung tao na yun, nasabi niya is, susunod ako sa iyo, pero Lord, pagkamatay lang ng aking mga magulang. Hallelujah. Praise God. So disqualified. Merong isang lalaki na nagdangka na naman, Lord, susunod ako sa iyo. Gusto kong magdisipulo mo. Sabi ni Lord, okay, nagawa mo na ba yung 10 Commandments? Opo, nagawa ko na. 100%. Okay? So ito na lang gagawin mo. Sell all your belongings and then give it to the poor. Bumalik yung lalaki na kakamot-kamot kasi hindi niya kayang ibigay o ibenta yung lahat ng kanyang ari-arian. So those are the unreal disciples of Jesus. Amen? They may believe the Lord, and yet, pagdating doon sa qualifications, bagsak sila sa mga qualifications ni Jesus. And yung pangatlong group of people na makikita natin sa mundo, yung tinatawag na real disciples. Sino po yung mga totoong disipulo ng Panginoon dito sa Word for the World, dito sa main natin? Meron po ba? Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. So if there is unreal disciples of Jesus, paano natin marirecognize ang mga totoo na mga disipulo ng Panginoon? Halo-halo na
Yung mga non-disciples, mga unreal disciples, at saka mga real disciples, sa simbahan, halo-halo po yan. And we cannot distinguish them, we cannot identify them unless malaman natin kung ano yung mga identification, yung mga marks of the real disciples of the Lord Jesus Christ. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Amen? So for us to know the marks of the real disciple of Jesus, let us read John chapter 8, verse 30 to 32. Okay? Sabay-sabay po. Basa. So as... Ulit. Parang walang gana eh. Okay? Sabay-sabay. Ready, set, go. As... Alright. So, makikita natin dito, no? Ang word ng Panginoon, maliwanag po, nang sabi diyan, doon sa verse 31, then Jesus said to those Jews who believe in Him, if you abide in my word, everybody say, if you abide in my word, you are truly my disciples. So ito po yung marka ng pagiging totoong disipulo ng Panginoon. Doon sa verse 30, according to this, many Jews came to believe on Jesus. Marami ang namangha at maraming naniwala kay Jesus. Amen? Because of the miraculous signs and wonders that Jesus performed. At maraming mga pinagaling ang Panginoon. Maraming naniwala sa Kanya. Amen? Pero Jesus knew exactly kung ano yung nasa puso ng mga Hudyo na to. That these Jews believe in Him because of the miraculous signs that He performed. And marami rin po sa ating kalagitnaan ang sumusunod sa Panginoon because of the miracles. Amen? We believe on the Lord Jesus Christ kasi we know na i-bless tayo ng Panginoon. May kapalit yung atin pong pagsunod. Amen? Kaya naman, doon sa verse 31, because Jesus Christ knew what is in the heart of these Jews who believes in Him, ang sabi niya, then Jesus said to those Jews who believe in Him, if you abide in my word, you are truly my disciples. So alam ni Jesus na momentary lang yung pananampalataya nitong mga Jewish na ito. Amen? Na panandalian lang, hindi talaga yung totoong pagsunod. Kasi alam ng Panginoon kung tatagal ba ito o hindi. Amen? You know, I've been in the church, or I've been in the ministry for 35, ilang taon na ba? 35 or 37 years, 37 years of my life. I'm already in the ministry. 55 na ako ngayon. So nagsimula ako sa ministry ng 17 years old. Amen? So marami akong nakitang mga sumunod sa Panginoon, ng 1 year, 2 years, and 3 years. 5 years. Yung mga kasabayan ko, noong mga panahon na yon, wala na, hindi na sila nagpatuloy. Amen? Tinuloy na lang nila yung buhay nila dati. Pero yung totoong pagsunod sa Panginoon, ilan lang po yung natira doon sa batch namin, 1987. Praise God. Kaya masasabi ko na meron talagang hindi nagpapatuloy. Along the way, humihinto. Along the way ay nai-stumble. Praise God. Pero hopefully, itong crowd na nandito sa aking harapan, praise God, I pray na hanggang sa huling yugto ng buhay natin, dapat nandun tayo sa pananampalataya. Amen? That's my prayer, na lahat tayo hanggang sa pinakahuling hininga natin ay nandun tayo sa piling ng Diyos hanggang doon sa langit. Praise God. Amen? Na hindi natin tatalikuran yung ating pananampalataya. Dahil may katotohanan po yung sinasabi ko na may mga hindi totoong disipulo ng Panginoon, hindi sila nagpapatuloy. Amen? And I'm sure meron kayong mga kaibigan na katulad nung sinasabi ko. Amen? Kasabayan mong nanampalataya sa Lord pero ngayon wala na. Bakit? Na in love kay Afam. Amen? Or ano pa? Na-stumble dahil yung nililigawan niya, hindi siya sinagot. Ang sakit, napakababaw na dahilan. Kasi hindi sinagot yung prayers ko, kaya ayaw ko na dyan. Hindi totoong Diyos yung sinasampalatayanan dyan. Di ba? Babalik na lang ako sa dati kasi doon, pwede kong gawin lahat. Walang bawal. Hallelujah.
You know, church freedom is not called freedom kung naka-bandage tayo ng kasalanan. Amen? Amen? Hindi po pwedeng lahat ng gusto natin, yun lamang ang gusto natin, yun lamang ang masusunod. May gusto si Lord na hindi natin gusto. Amen? May mga bagay na gusto ang Panginoon para sa atin na dapat ginagawa natin pero hindi natin gusto. And that's the struggle between our desire and God's desire for us. Amen? So makikita natin dito sa verse na ito na sa verse 31, sabi ni Jesus, "If you abide in my word, you are truly my disciples." So that means yung word na you are truly my disciples indicates that there are disciples who are not truly a disciple of Jesus. Amen? Nung sinabi ni Jesus, you are truly my disciples, ibig sabihin, merong unreal disciples at merong mga real disciples. Kaya, praise God, the word abide in my word. Doon sa John chapter 8 verse 31, praise God, as I study this word, as I study this message, I found out, praise God, that this word has three important meaning that reveals the marks of a real disciple. Amen? Three things or three meanings of this word. Kasi pag binasa lang natin sa Bible, doon sa New King James Version, ang word, makikita lang natin, abide in my word. Yan lang yung makikita natin. Pero pag binasa natin sa NIV version, remain in my word. Iba-ibang mga translation ng basahin natin, makikita ninyo, maraming ibig sabihin. Amen? If you live in my word. So ito yung pag-uusapan natin. Praise God. It's hard for us to identify kung sino yung mga real disciples of Jesus. Pero right now, praise God, we will find out what are the marks of a real disciple of Jesus based on John chapter 8 verse 31. Amen? Yung word na abide in my word ang pag-uusapan natin. Praise God. Unang-una, sa marks of disciples is this. A true disciple or a real disciple of Jesus, praise God, learn the truth. Nung sinabi ni Jesus na, if you abide in my word, ang ibig palang sabihin ni Jesus, unang-una dyan is, if you learn the truth. Amen? Because the word of God is the truth. God's word is truth. Amen? And that word in itself, okay, the truth in itself is Jesus. The word in itself is Jesus. Amen? John chapter 1, verse 1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? And yung John chapter 8, verse 31 says, if you abide in my Word, that Word pertains to Jesus. Amen? Amen? Ngayon, si Jesus po ay hindi lamang siya basta dumating dito para lang tayo iligtas. Kailangan natututunan natin yung mga principles ni Jesus. The true disciples of Jesus learn the truth about Jesus. Ano po yung alam natin, katotohanan about Jesus? Ano po ba yung katotohanan alam natin patungkol kay Jesus? Si Jesus namatay yan para sa akin. Namatay sa krus para ako iligtas. Ano pa? Si Jesus love na love ako. Ano pa? Si Jesus anak ng Diyos. Ano pa? Praise God. So you know, church, the literal meaning of the word disciple is a student, a learner, or someone who is being taught. Amen? Kaya nga, pag sinabing student, you are a learner. Now, nung sinabi ni Lord na, if you abide in my truth, that means you have to learn the truth. Hindi lang basta narinig mo. And learning, okay, for us to know, praise the Lord, it demands dedication. You cannot learn unless you are dedicated. Amen? Sa pagkatuto. Kung nag-aaral kang mag-instrument, mag-drums or gumitara, you cannot learn these kinds of instrument if you are not determined and if you are not dedicated. Amen? Kaya yung learning, mga kapatid, hindi ito yung tinuruan ka ngayon, bukas alam mo na kagad. Hello? Nagsisimula ang learning, mga kapatid, sa murang edad. Tama po ba? Hindi tayo ipinasok ng mga magulang natin nung tayo ay 16 years old at ginawa sa 4th year high school ka na kagad. No. Nagsimula ang learning, mga kapatid, ilang taon?
Doon sa mga may anak dito, ilang taon nung ipinasok ninyo ang inyong anak sa 5 years, meron pang iba ay 4. Yung iba kapag wala talagang time na mag-alaga ng mga anak, 3 years old pa lang, past na yan. Amen? Kasi wala nang time eh. Kaya mga kapatid, ang learning, praise God, for all you know, ang learning po ay, it's a process, long process. Hindi ito yung nag-aral ka ngayon, engineer ka na kagad bukas. Same as with our spiritual lives. If you want to be a disciple of Jesus, you have to learn. Amen? We must learn the truth. And learning, mga kapatid, it is not limited in the four corners of the church. Kung ang pagkatuto natin ay iaasa lang natin every Sunday, hindi tayo nagbabasa sa bahay natin, hindi tayo nagpe-pray, you cannot learn. Amen? You may be feed, once in a while, pagka nagpipreach si pastor, napapakain tayo, paminsan-minsan, once a week. Pero, kung ikukumpara natin doon sa mga physical, sa natural na buhay natin, pag kumakain tayo ng isang beses, isang linggo, kakayanin nyo kaya? Once a week lang. At yung iba tikim lang no? Kaya nyo, nanay? Kaya? Nako, sigurado. Manginginig na tayo niyan sa gutom. Di ba? Praise God. Church, what I'm saying here is this. Our learning, if you want to learn the truth, if you want to become a disciple of Jesus, you have to learn it the hard way. Amen? It requires dedication, discipline, commitment, and sacrifice. Kaya nga yung iba sa atin, kahit na nagtatrabaho, because they want to learn about God, pagkatapos nila magtrabaho, asakasuhin yung kanilang family, nag-spend ng precious time alone with God, pagkatapos na matulog yung kanilang mga anak. I admire those people na meron pa silang time na ini-spend para sa kanilang spiritual life. Pero doon sa iba na wala talagang ka-effort, hallelujah. Church, our growth and our learning depends on our personal devotion with God. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa. Spend time with God if you want to learn. Ang totoong disipulo ng Panginoon may panahon para sa Diyos. Pakitingin na po natin yung katabi natin. Maring hindi natin kilala sila, pero pag-pray natin sila na, Lord, itong katabi ko ay maging totoong dedicated sa iyo. Amen? And we can learn the truth through the experience of others. Amen? Natututunan din natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ating mga personal na experience. So maraming pinanggagalingan ang learning, spiritual learnings natin. Amen. Natututo tayo sa pamamagitan ng mga seminars, services, at kung ano ng mga Bible studies and care groups. Praise God. So yung mga cell group natin, importante yan para matuto. Last Friday, glory to God, I'm so blessed sa atin pong tribe, ano ba yung tribe yun? Balong. Jehovah Rapha. Yung tribe ni Brother Balong, nirentahan nila to. Last Friday. Praise God. Sabi ko ba, may bago na tayong pastor. Nire-raise ni Lord. Amen. Ginather niya lahat, yung buong tribe, Jehovah Rapha, Nagsimula doon sa, ilang kayo? 4? Ngayon, binibilang ko na yung Jehovah Rapha na tribe. Kasama si Kuya Jun doon, Praise God. 18. 18 na sila. Nagsimula lang sila doon sa 5. Kasama si Brother Balong. Ngayon, 18 na sila. And hopefully, sa susunod na tribe meeting, o tribe, fellowship, praise God, yung 18 na yon ay magiging magta-times 3 or times, kasi each one, reach 5 tayo, EOR 5, Tatandaan natin yon, EOR 5. So hindi na yung ganong karami yung magmi-meet dito uli, sa susunod. Magta-times 5 na sila.
Kaya ba yon? Ha? Mga nasa Jehovah Rapha na tribe? Nako, nakangiti lang. Amen. Oh, basic daw. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. So kaya mga kapatid, ang cell group natin ay napaka-importante because from that effort, ay natututo tayong mag-share. Tinuturoan namin kayo na umabot ng mga kaluluwa. And eventually, all of you will have your own cell group. Amen. We have to learn, church. Kung umatin tayo sa simbahan ng 1 taon na, o 2 taon, o 3 years, and 5 years, pero still, ganun pa rin yung ating kalagayan, nakikinig at nakikinig at nakikinig. Ba, mag-isip po tayo. Amen. Ano ba yung gusto kong mangyari sa spirituality ko? Baka hindi ako natututo. At kung natututo man tayo, kailangan na i-release din natin, na i-share din natin yung natututunan natin sa iba. Hindi tayo yung parang Dead Sea, na papasok lang palagi yung tubig, walang exit. Kaya pala walang nabubuhay doon sa Dead Sea na yon. Kasi nga, dead nga siya eh. Amen. Walang exit point. Hello? So, tayo po ay merong entry point at saka may exit point. Praise God. At yun ang dapat nating natututunan. And church, as parents, sino yung mga parents dito? Yung mga nanay at tatay na nandito may mga anak? Hallelujah. Remember, if you are a parent, praise the Lord, your children are your disciples. Amen? Yung mga anak natin, sila ang mga disipulo natin. Tayo ang mga discipler nila. Kung ang mga anak natin hindi natututo, baka hindi tayo effective na mga disciplers. Church, may sinabi ang Bible sa Proverbs chapter 22 verse 6, sabi niya, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, sa murang edad pa lang ng mga anak natin, they must learn. At kanino sila matututo? Huwag nating iasa sa mga Bible teachers natin, yung pagkatuto ng mga anak natin spiritually. Kasi once a week lang sila nagkikita-kita. So tayo mga magulang, ang dapat nagtuturo sa kanila ng mas maraming prinsipyo from the Bible. Ang problema, kung parents tayo at tayo ay hindi nag-spend ng more time to learn, then ano ipapakain natin, ano ituturo natin sa mga anak natin? It is our responsibility. Minsan nagtatanong tayo, bakit ganito katigas ang ulo ng anak ko? Amen? Yung iba, sinusuwag na sila ng mga anak nila, sinusuway na sila. Bakit? Hindi natin na-disipulo eh. Amen? Na kapag lumaki sila at doon pa lang natin sila dadalhin sa simbahan, late na po tayo. Hello, church? Same as yung mga academic school natin. Kung ang bata ipinapasok natin sa school ng 4 years old, simula 4 years old, as early as that age, kailangan nagsisimula na rin tayo mag-inject ng mga principles, ng mga biblical principles sa ating mga anak. Kasi pag malaki na sila at doon pa lang natin sila tuturuan, mahirap na po para sa atin yon. Amen? Amen? Hello? Kaya, praise God, doon sa mga Gen Z natin, sa mga next gen natin, praise the Lord. I'm so blessed kung ano yung nangyayari sa next generation natin na mga bata dito sa church. For all you know, para lamang ma-inform po tayo, we are planning to have a next gen service. And hopefully, meron suporta ang mga magulang. Amen? Kasi tinitrain na natin ang mga next gen natin na mag-share ng Word of God sa kanilang mga age. Amen? And we are blessed dahil may mga teachers tayo na talagang nakatutok sa mga anak natin. Mapalad po tayo dahil sa church na to meron tayong mga committed na mga teachers na talagang tinuturoan yung mga anak natin kung paano mag-share. Kasi nung panahon namin, walang ganyan eh. Sariling kayod talaga. Pero praise God, ngayon meron tayong mga teachers na hindi pipitsuging mga teachers. Amen? Na merong dedication and commitment para sa mga anak natin. Hello?
Palakpan nga po natin si Lord. So kaya yung mga anak natin, yung mga anak-anak ninyo dyan, pag nandito sila sa church, lagay natin doon sa children's ministry para matuto sila. Okay? So the first marks of the real disciples of Jesus is they learn the truth. Amen? Merong dedikasyon sa pagkatuto. Amen? And those people, Lord God, hallelujah, na tinuturuan o natututo sa Panginoon, we must know kung ano yung mga basic knowledge about yung mga doctrines ng atin pong pananampalataya. Paano ka naligtas? That's the first and foremost. Amen? So doon sa cell group natin, tinuturo kung ano yung kaligtasan. Kung ano ba si Jesus. Amen? Meron tayong basic foundation ng ating spirituality. Hallelujah. We must know kung ano yung kaligtasan. Kasi hanggang ngayon, marami sa mga Kristiyano hindi alam kung paano naligtas. Hindi alam kung paano explain yung kaligtasan. Amen? Hello? Nasabi nila kailangan para ka maligtas, you have to do this, you have to do that. Kailangan para maligtas ka, good works plus faith and then equals salvation. So hindi po ganun yung ating equation. Paano? Anong totoong equation natin? Ha? Hello? Faith in Jesus equals salvation. And then it produces good works. Dapat natututunan na natin yan. Baka mamaya pag may tanong sa atin, paano ka naligtas? Tagal mo nang umaaten, hindi mo alam. Hallelujah. Diba? Dapat natututunan natin, unang-una yung kaligtasan, pangalawa yung repentance, paano ba tayo pinatawad ng Panginoon, forgiveness and repentance, hallelujah, at syempre yung about everything about God, mga basics na dapat nating natututunan how to live a life that is pleasing to God. Amen. So pangalawa, na marks of a real disciple is, ayan. Pakiclick nga dyan. Alright. Pangalawa po is we have to remain in the truth. Praise God. So the true disciple remains faithful in his faith relationship with Jesus. Ang word na abide in my word ay hindi lamang learn the truth, kundi ang ibig sabihin nito, pangalawa is remain in the truth. Praise God. So he will never abandon his faith in spite of the negative circumstances that he is facing. Amen? Nananatili siya sa kanyang pananampalataya. Okay? So we are in the last days of the last days. Alam natin lahat ito. Na lahat ng nakikita nating palatandaan ng malapit na pagbabalik ng Panginoon ay nangyayari na. And kitang-kita ng dalawang mata natin kung anong nangyayari. Amen? So, kung nakikita na natin ang mga palatandaan na to, kailangan alam natin kung paano tayo mananatili. Because marami po sa mga mananampalataya ng Diyos, they abandoned their faith because of so many reasons. Unang-una, they were persecuted. Pangalawa, na-stumble dahil hindi nga napansin. Masyadong self-centered. Amen? So, mga kapatid, praise the Lord. We are in the last days of the last days. Kaya ang Bible gives us warning. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, diyan mga kapatid, naghang ba? Okay, sorry po, may technical problem. So in 1 Timothy chapter 4 verse 1, babasahin ko po sa inyo, sabi dito, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. So ang sinasabi po dito, sa last days, ay marami ang mga tatalikod sa pananampalataya at
mahuhumaling, sabi doon, sa mga mapanlinlang na espiritu at mga doctrines of demons. Amen? So we are in the last days. Do you know that? At marami sa atin ang umalis na sa pananampalataya. It's because, yun nga, maraming mga nahumaling or nahook sa mga doktrina na hindi doktrina ng Biblia, kundi sariling doktrina. Amen? In the last days, yung word na deception ay magiging very rampant. At ang target nito ay yung mga mananampalataya ng Diyos. Even the very elect will be deceived. Amen? And because of this deception, no, ito yung magiging dahilan kung bakit marami ang mga mapupunta sa impyerno kasama ni Satanas. Hallelujah. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaraming temptation. Amen? Ang temptation nagkalat sa paligid. Punta ka lang sa metro, may mga temptation. May mga natetempt na gumawa ng kasalanan dahil sabi nila, wala naman dito yung family ko. Wala naman dito yung wala naman nakakakilala sa akin dito. Di ba? Para bang ang Diyos ay nandun lang sa every Sunday, present lang every Sunday. Doon lang siya nakikita. At yung ordinary days from Monday to Saturday, para bang sinasabi nila na okay lang na gumawa ako ng kasalanan kasi hindi naman nila ako nakikita. Remember, church, we are being tempted by the enemy to do those things na hindi kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pagkakaakala natin, walang nakakakita. Many, praise God, departed from the faith. It's because of, yun nga, pangalawa, they were deceived by yung mga tinatawag nating erroneous doctrines na very rampant sa ating generation ngayon. Yung sabi dito sa 2 Timothy chapter, saan na tayo? Balik. Sa 1 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, ito po sabi dito, no? For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. Nangyayari na po ba? They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. So marami ang tumatalikod sa pananampalataya because ang sinasabi ni Timothy dito o ni Paul kay Timothy, sa huling panahon, ang mga tao ay hindi na magiging interesado sa mga sound doctrines, sa mga katotohanan. Bakit? Kasi masakit para sa kanilang tanggapin ang katotohanan, lalo kung nire-rebuke na sila ng katotohanan. Amen? Ang kanilang hahanapin, sabi diyan, they will follow their own desires and look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Yung kung ano lamang yung gusto nilang marinig. Selective lang ang kanilang desire. Ano? Pag nakikinig sila ng sermon or ng teaching, ng preachings, ay kung ano lamang yung gusto nilang kunin, yun lang kukunin. Amen? Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yung puro encouragement, pag nire-rebuke na sila, ayoko na sa church na yan. Ayoko na dyan sa born again. Bakit? Nire-rebuke ako eh. Ang daming bawal eh. Amen? That's the sign ng mga unreal disciples of Jesus. Praise God. So, ngayon sa panahon natin ngayon, there's so many mega churches, no? I'm not against mega churches. I admire them. Pero kapag ang mga mega churches na to, o yung mga church kahit maliit, no? Kapag sila ay nakafocus doon sa tinatawag na erroneous doctrines. Ano ba yung mga erroneous doctrine? Ito yung mga hyper grace na wala nang ibang sinabi kundi grace, grace, grace. Yeah, we are saved by grace. But sometimes, because of that grace, na-abuse na natin yung biyaya ng Panginoon. Amen? Na hindi na tayo na-encourage na gumawa ng mabuti o hindi na tayo ini-encourage na mag-fasting, mag-pray because ginawa na raw lahat ni Jesus. Si Jesus na lahat ng gumawa nun.
Hallelujah. Na hindi na tayo ini-encourage na mamuhay ng may kabanalan sa Diyos. Dahil may grace naman eh. Nag-uumapaw ang grace ni Lord. Beware of that. Amen? Church, hyper grace po ang mga tawag doon. At meron din mga hype, yung tinatawag na prosperity gospel. Now, puro prosperity. Kaya naman yung mga members kapag nakaranas ng pagsubok financially, na-stumble. Amen? Kapag nag-suffer financially, sinasabi sinungaling yung Diyos niyan. Di ba? Na parating nakafocus doon sa blessings. Church, balance po ang Word of God. Ang mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon to suffer with Christ. Amen? Hindi lamang para tumanggap ng blessings. Kaya nga, sabi ni Lord, if you want to follow me, carry your cross daily and follow me. That means may cross na dapat pasanin. And that is, unang-una, yung spirituality natin kailangan daily. Meron tayong devotion. Meron tayong ginagawa para manurture ang ating spiritual lives. Amen? So we must be aware of those mga tinatawag na erroneous doctrines. Yung once saved, always saved, na kapag naligtas ka na ngayon, forever saved ka na dahil sinave ka na ngayon eh. Kaya kahit gumawa ng kahit anong kasalanan, kasi save ka na, so okay na. Kaya alam nyo, mayroong isang church sa Bataan. Hallelujah. Dahil yun yung kanilang mga doctrine doon sa amin, ano? Yun ang doctrine nila, yung mga pastor nagiinuman. Pastor yun. Kasi ligtas na sila eh. Hallelujah. So, kaya yung mga tao na ganito, pag ganun yung paniniwala, hindi na ini-encourage yung mga tao na mamuhay according to the will of God. Remember this, ano? Ang spirituality natin, ano, kailangan matutunan natin to that we are justified and we are sanctified. What is the difference between the two? Ano yung justification at saka sanctification? Pag hindi natin naintindihan to, mahuhulog tayo dito sa tinatawag na once saved, always saved. At lalo tayo, malilito tayo, no, na since grace is working in us at hindi na mawawala yung kaligtasan natin, yung dalawang ito, ano, may interchange natin. O hindi natin, pag hindi natin naintindihan yung justification and sanctification. Ano yung difference nito? Ang justification, once you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are justified. Amen? Right on that moment that you receive Jesus, pinawalang sala ka na ng Panginoon. Nangyari yon nung tinanggap mo si Jesus. Once. Amen? You are justified. So, lahat ng kasalanan mo ay binurang lahat ng Panginoon. Pero, nung tinanggap mo si Jesus, you have to undergo the process of sanctification. Pag sinabing sanctification, ito yung daily walk with life, with Jesus. Your daily walk with Jesus. Amen? Na kung saan dito nagkakaroon ng problema ang maraming Kristiyano. Kaya hindi sila nagre-remain in the truth. It's because akala nila pag naligtas na sila, forever saved na sila. Yung pala meron pa palang sanctification process. Which is, ito yung araw-araw na pinapasan mo yung cross na sinasabi ng Panginoon. Amen? Na kung mabubuhay ka ng 60 years pa after mo makakilala sa Panginoon, that's the sanctification process. Ganon kahaba yung sanctification process. 60 years. Na araw-araw mong binubuno yon. Amen? Parang ganito, ano? Nung si Moses tinawag ng Lord para iligtas ang mga Israelites from Egypt, on the day that they departed from Egypt, that is justification. Amen? Justification, yung araw na yon. They departed from Egypt. But the problem is, it took them 40 years to take Egypt out of the Israelites. Di ba? Na kahit nakalabas na sila sa Egypt, palingon-lingon pa rin sila sa Egypt dahil yung Egypt nandun sa loob nila. Amen? Na laging yun yung sinasabi na, mabuti pa doon sa Egypt, ganito, ganyan. Dapat bumalik na lang kami sa Egypt. It took them 40 years para ma-overcome yun. Amen? So, ganun din po sa atin. Hallelujah. We have to remain in the truth dahil doon sa tinatawag na sanctification process. Everybody say sanctification.
Okay? Now, as we go along with this sanctification process, meron tayong mga words na sometimes hindi yung word of God na naririnig natin, sometimes hindi tayo pabor dahil masakit. Pero ang sabi ng Bible, in 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi dito, all scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So in other words, the word of God that we are hearing today, praise the Lord, is balance. Amen. Tinitrain niya tayo, nire-rebuke niya tayo, tinuturuan niya tayo, at kinukorek. So, if in case na narinig na doon sa mga naririnig natin is nire-rebuke tayo, let's be thankful to God. Kasi, tinatama ni Lord yung mga mali sa atin. And remember, praise the Lord, remaining in the truth, praise God, the same as with yung sinasabi ng Lord doon sa John chapter 15 verse 4, kailangan mag-abide tayo sa Kanya, no? Na kailangan nating manatili sa Kanya. At naniniwala ako na kapag nananatili tayo sa Panginoon, meron tinatawag na pruning process. Amen? At sa pruning process, yan yung mga sometimes mga words na naririnig natin na siyang nag-aalis ng mga unnecessary branches sa buhay natin. At we have to go through that. Amen. Hello, church. Nandiyan pa po ba tayo? Palakpakan nga po natin si Lord. So, abide in my word or remain in the truth means we never stop walking in the light of the word of God. So, we do not stop believing. Even in the most difficult and dry season of our lives, we will continue to cling on Jesus, continue to hope in Him, and continue to call upon Him. There are times na nahihirapan tayo, pero praise be to God, God is with us. There are times na nagkakasala tayo, but praise be to God because whenever we ask for forgiveness and sabi ng Lord, He will cleanse us from all our unrighteousness. That's how good our God is. Gusto ni Lord na manatili tayo sa Kanya until the last breath of our lives. Kaya po ba natin yon? Amen? Palakpakan natin si Lord once again. And last but not the least, praise God, yung word na remain o abide in the truth is live continually in the truth. Nabubuhay continually. No? Tuloy-tuloy sa katotohanan. So real disciples of Christ are doers of the word and not hearers only. Praise God. Kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, kung ano man yung narinig natin, isagawa natin, i-apply natin. Hindi po pwedeng kinig lang ng kinig. Kinikilig tayo kapag nabibless tayo doon sa word ng Panginoon. Pero hindi dapat natapos lang doon sa pakikinig ang ating spiritual life kasi we will not be qualified as a real disciples of Jesus if we are not applying the Word of God in our lives. Amen? So remember this, Ang sabi ng John chapter 15 verse 4, it says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit on itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, kailangan nating palaging konektado, naka-abide sa ating Panginoon. Amen? And doing the Word of God, hallelujah, is what God desires for us. At ang pagsasagawa ng salita ng Diyos, hindi po selective. Ang application ng salita ng Diyos ay kahit mahirap, we have to apply it. Amen? Mahirap po bang mag-pray? Hallelujah, lalo kung pagod ka na. Minsan copy-paste na lang, Lord, copy-paste yung prayer ko last night, ganun na lang din. Pagod na ako eh. Di ba? Parang tuwing kakain na lang tayo magpe-pray. Church, hallelujah, let us make the truth an integral part of our lives. No? God desires for us as a disciples to bear much fruit. And we cannot bear fruit if we are away from Him. Kung hindi tayo nakakabit at nakakonekta sa Kanya, hindi tayo mamumunga. Amen. So,
we can easily identify the unreal disciples of Christ in our generation. Sa paanong paraan? Sabi nila, Pastor, mahirap i-identify kasi hindi ko naman sila laging kasama. Or mahirap mag-judge. But you can identify actually. We can identify the unreal disciples of Jesus through this verse in Titus chapter 1 verse 16. Amen. Ito yung palatandaan ng isang tao kapag unreal, hindi siya totoong disipulo. Ano sabi diyan? Basa. They profess disobedient and disqualified for every good work. So the unreal disciples of Jesus, they profess to know God. Familiar? May mga taong sinasabing, I'm a believer of Christ. Umattend ako doon sa Word for the World. Lagi nga akong present every Sunday. Nagsiserve nga ako. Di ba? They profess to know God. Sinasabi nilang sila'y mananampalataya, but in works, they deny Him. So the unreal disciples of Jesus, you can identify them kapag nakita natin na sinasabi niya, born again Christian ako, mananampalataya ako ng Panginoon, pero yung buhay niya, pag tininan mo, parang wala namang nagbago. Parang naging mas lalong masama siya. Amen? Dati isa lamang yung kamarites niya. Ngayon, 10 na rin. May cell group din sila. Amen? Sana, kung anointed tayo dati na marites, baliktarin na natin, gawin nating blessing. You know? Amen? May mga taong anointed sa pagmamarites. Alam niyo po ba yon? Na reliable siya. Gusto mo makarinig ng bagong balita? Ng bagong chika? Nako, si sister o si brother, tanungin mo. Alam niya yung balita sa buong community. May kilala po ba kayong ganon? Ha? Nako, meron. Gusto ko makabalita. Ano balita? Ano ba ang sabi ni Bubuit? May mga bubuit tayo. Church, you will know them by their works. Amen? The unreal disciples. Look at the person beside you. Hindi po sila yung sinasabi ko. Amen? Sila po ay mga anak ng Diyos na mga totoong disipulo ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. So in order for us, hallelujah, to know the real disciple of Jesus, praise the Lord, these people are those people who learn the truth, the real disciples. They learn the truth, they remain in the truth, and they live accordingly. Live according to the truth. Continually. Hindi sila tumitigil. Kahit na may problema, kahit may sakit, kahit na may pinagdaraanan, they will continue to obey. They continue to live on the principles of God. Amen? Sabi mo sa sarili mo, ako yon. Ako yon. Naku, yung iba hindi kayang sabihin sa sarili. Ulitin natin. Ako ang totoong disipulo ng Panginoon. Isa na lang. Sabi ni Billy Graham, a man claims to be Christian and yet living contrary to the Word of God is worse than an atheist. Ang isang tao daw po na nagsasabing naniniwala siya sa Panginoon, may pananampalataya siya sa Diyos, pero namumuhay contrary to the Word of God is worse than an atheist. Ano ba ang atheist? Sila yung mga taong walang Diyos. Sila yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mas worse pa daw tayo sa mga atheists kung sinasabi nating mananampalataya tayo pero ang buhay natin ay hindi naka-inline sa salita ng Diyos. Bakit? Ang mga atheists, pagka hindi sila sumunod sa salita ng Panginoon o sila naging barumbado, naging pasaway, wala na tayong pwedeng sa kanila. Hindi natin sila po pwedeng hanapan. No? Atheists nga sila eh. Kaya kahit na magpakasama sila, wala tayong pakialam. Atheists sila eh. Pero yung nagsasabing Kristiyano ako, naniniwala ako sa Diyos, pero
namumuhay ng hindi naka-inline sa salita ng Diyos, praise God, meron tayong standard. Amen? Amen? So kapag sinabi nitang naniniwala tayo sa Panginoon, pero taliwas sa salita ng Diyos yung klase ng pamumuhay natin, mas makasalanan pa tayo dun sa mga hindi mananampalataya. Masakit, pero katotohanan po yan. Sabi ni Billy Graham. So if we believe, if we claim and if we declare that we are believers of Christ, live accordingly. Amen? Amen, church? So the Bible has high standards for Christian disciples. And remember, attending the church and learning few biblical doctrines does not make a person a true disciple. Amen? Yung pag-attend sa simbahan at pagkatuto ng ilang mga nuggets of truth, it doesn't make us a true disciple. Ang totoong disipulo, he continuously learning and he remains in the truth and he live continually on the truth. Let us abide in the Word of God because that is the mark of the real disciple of Jesus. Amen? Let's all stand up. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Church, alam ninyo yung kalagayan ng puso ninyo sa Panginoon. I'm here not to judge anyone. Amen? Alam ninyo kung ano yung totoong kalagayan natin, standing natin sa harapan ng Panginoon. If tayo ay sumusunod ba o selective lang o optional ang pagsunod natin. God is gracious, no? And He is giving us a fair opportunity to change. Amen? Nobody can change us except God. Hallelujah. Ang mga salitang naririnig po natin are just reminders. Kung nasasaktan tayo, praise be to God kasi may pakiramdam pa tayo. Pag hindi na tayo nasasaktan at hindi na tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, ibig sabihin nun, may kalyo na. Kalos na yung puso natin. Baka hindi na tayo tinatablan ng salita ng Diyos. Pero praise be to God. No? Kung naramdaman natin ngayon na based doon sa diniscuss natin, nakita natin na meron akong kulang eh. May kulang sa buhay ko. Parang hindi ako na masyadong natututo. Parang kulang ako doon sa aspeto na yon. Anong gagawin mo? Mananatili ka lang ba na ganon? Na-realize mo based on your evaluation is parang kulang yung pagkatuto ko, parang hindi ako lumalago. So actually, it's not our fault. Hindi po fault ni pastor yon. Hindi natin pwedeng isisi yung pagbagsak natin kay pastor. Kahit gaano kagaling ang pastor natin, o kung yung pastor ninyo, kung hindi naman talaga tayo willing na matuto, then, hindi tayo matututo. Imagine Judas. He has the greatest pastor nung nabubuhay siya. Amen? Si Jesus na yung pastor niya. Siya yung discipler niya. Pero bakit nalaglag si Judas doon sa kanyang kalagayan? Hello? So in other words, hindi dahil magaling yung pastor mo, kaya ka magpapatuloy eh. Dahil yung pinakamagaling na pastor, naging pastor ni Judas, pero he chose to abandon Jesus. In other words, ganun din tayo. Kung hindi magaling yung pastor natin, o hindi magaling yung pastor ninyo, okay lang. Importante yung pastor natin, totoo, mahusay. Yun lang naman yun eh. Kung hindi magaling si Pastor Nards na mag-disciple, pasensya na po kayo, ito lang yung kaya kong gawin. Pero meron tayong responsibility and accountability. Amen? Na kayo mismo, dapat gawin ninyo yon para sa ikalalago ninyo. Dahil naniniwala ako na kahit hindi magaling si Pastor Nards, still, matututo pa rin kayo. Kasi meron kayong precious time na ini-spend kay Jesus. Amen? The Holy Spirit is the one who will teach you. He will guide you. Amen? He's the best teacher of all.
Hallelujah. Kaya sa oras na ito, based doon sa ating diniscuss, kung meron tayong part na hindi natin nagagawa, this is the time for us to commit. Amen? Just close your eyes, church. I want you to imagine that you are standing before the presence of God sa trono. Nakatayo ka sa harapan ng trono ng Panginoon, and the Lord's hands are open wide, and He is telling you, anak, magpatuloy ka. Hallelujah. Sinasabi niya sa iyo, anak, mahal kita kahit paulit-ulit kang bumabagsak. Church, God is so good na kahit malimit tayong nag-fail, malimit tayong bumabagsak, paulit-ulit ang paalala sa atin ng Panginoon. Lumapit ka sa akin. Ikaw na nabibigat ang lubha, pagpapahingahin kita. Learn from me, for I am gentle. Sabi ng Panginoon. He is inviting you to come. Gusto niyang matuto ka sa Kanya. Kung hindi mahusay si Pastor Nars o kung sino man sa mga leaders natin dito, sabi ni Jesus, come to me. All you are labor and heavy laden, and I will give you rest. Learn from me. Sabi ng Panginoon. Sa Kanya tayo humingi ng katalinuhan. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Huwag po tayong magmadali sa oras na ito because the Spirit of the Lord is moving in our midst. Sabi ng isang awitin, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. It's very true, church. Nandito tayo, umaawit tayo ng papuri sa Panginoon. But that is not the Lord requires from us. Because He is looking at the hearts of each and every one. We are standing in the very presence of God. Hallelujah. And tonight, the Holy Spirit is hovering in this place. And He is touching each and every one of us. Hallelujah. He wants you to experience the mighty power of the Holy Spirit working in our lives tonight in the name of Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Yes, Jesus. Hallelujah. Shall we sing this song together? Hallelujah. Yes, Lord. When the music fades. Yes, let's sing. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. Come on. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you, yes. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless word, let's sing. Hallelujah. King of endless word, no one could express. Yes, Lord. Yes, you deserve, Lord God, the best from us, oh God. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Lift up your hands, church, and sing.
I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Lift up your hands, church, sing. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Oh, Jesus, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming. Oh God, bless your people, oh Lord. Yes, Lord, it's all about you. Our lives, Lord God, it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. Yes, Lord. We exist because of you, Lord. We want to serve you more. Hallelujah. Hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. One more time, sing. I'll bring you more than a song. We bring you our hearts, Lord. More than a We bring you everything in us, Lord Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Yes, Lord, we praise you. It's all about you, Lord. It's all about you. Yes, Jesus. Church, the Lord is looking at the heart, not on the outward appearance of a man. You may have failed many times. Maraming mga dahilan kung bakit tayo paulit-ulit na bumabagsak. At minsan, may mga dahilan tayo, may mga personal reason tayo kung bakit hindi natin fully maibigay ang 100% na pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Church, we are in the last days of the last days. Anytime soon, the Lord Jesus Christ will come back and take us home with Him. Do not miss this wonderful opportunity for you to serve Him. Be a real disciple of Jesus. Meron po tayong choice, mga kapatid. Ang choice natin, hallelujah, is not to serve or to serve. Be a real or unreal disciples. Wala pong middle class. Let your yes be yes and your no be no. Hallelujah. Kung nag-struggle ka dahil alam mong marami ka pang mga pangarap sa buhay, nag-struggle ka kasi gusto mo pang makaipon ng marami. Nag-struggle ka dahil marami ka pang mga pangarap na hindi pa natutupad. Church, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Hindi mo alam kung ilang taon pa yung itatagal ng buhay mo. Ipon ka ng ipon, walang masama sa pag-iipon. Pero kung dahil
sa mga pangarap mo, nami-miss mo yung opportunity na mag-serve sa Panginoon, then you have to balance. Kinakausap kita ngayon, kapatid, bilang isang pastor na nagmamahal sa iyo at nagbibigay sa iyo ng opportunity. Do not let the prime years of your life to pass by na hindi ka malamang nakapag-unbag sa kingdom ng Panginoon. You will regret that moment na binigyan ka ng Diyos na mag-serve. Binigyan ka ng Lord ng pagkakataong mag-serve pero hindi mo ginamit yung service, yung time na yun para mag-serve. Hallelujah. We will come to the throne of God face to face. We will face Him in the judgment day. Hallelujah. This is the time for us, hallelujah, to decide kung magsaserve ba ako o hayaan ko lamang na yung mga kapatiran, mga kaibigan na mag-serve. Let's all serve the Lord. Let's all serve God. Hallelujah. Father, I thank you, Lord God, for this wonderful opportunity to speak to your people, Lord God, from the bottom of my heart. I pray, Lord, na kung ano man yung mga hindrance sa puso ng bawat isa, yung mga struggles namin personally, Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na masayang ang mga pagkakataon na yon sa buhay namin. Lord, send the Holy Spirit to convict each and every one. Maigsi lamang ang buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, we want this life, Lord God, to be maximized for the glory of your holy name. Use our lives, Lord, for the glory of your holy name. Jesus, ang mga pangarap namin, Panginoon, para sa aming family, alam namin, Panginoon, once na i-dedicate namin ang aming sarili sa iyo, Lord, you will be the one to take care of our families. Hallelujah. Kaya, Father, in Jesus' name, kung sa kalagitnaan namin ito, Panginoon, may mga kapatid kami na nag-i-struggle, Father God, Lord, kausapin mo sila personally, Lord God, sa kanilang mga panaginip, Panginoon, sa mga sitwasyon ng kanilang mga buhay. Lord, in the name of Jesus, I pray that this prayer, Lord God, will be manifested in the lives of your people, Lord God, these men and women whom you have chosen, Lord God, hallelujah, as members of the church, Father God, Lord, gusto ko pong lahat kami, Panginoon, ay sabay-sabay na mag-serve sa iyo, na walang sino man, Panginoon, ang mali-left behind. Hallelujah. Ano man yung mga issue nila sa buhay, Father God, kaya mo itong ayusin, Panginoon. Ano man yung mga issue nila sa relationship, Lord God, personal issues nila, Lord, kaya mo silang bigyan ng pagkakataon, Panginoon, para magbago. In Jesus' name, Father, let the power of the Holy Spirit, Father God, transform us from glory to glory. Use our lives, Lord, for the expansion of your kingdom. And let us be a real disciples of yours, Father, in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord God. Let the Spirit of the Lord work upon the people of God. At hayaan mo, Panginoon, ang prayer na ito'y mag-manifest sa bawat isa. We thank you so much, Father God, for all the things that you have taught us tonight. May the power of the Holy Spirit work to each and every one of us, Lord God, from this day onwards. We thank you, Lord. We carefully bring back to you all the praises, all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, this we pray that everybody says, Amen and amen and amen. Praise God. At this time, lahat tayo ay magsasaya. Amen! Woo! Yes, Jesus, we thank you, Lord! Woo! Ayan, sabay-sabay nating awitan ang ating Panginoon! Hallelujah!
pumupulihan ng Pinatawan, pinagbalan ng di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Yes, Jesus! Come on, for the last time! Ang lahat ay nagsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Woo! Praise the Lord. God is good. You must malakas. God is good. And all the time. Praise God. So next week, praise the Lord, we are expecting that the Lord will see new faces here in this service. Amen? Kaya po ba natin yon? So kanina, praise the Lord, pinag-pray natin yung mga empty chairs at yung mga in-extend nating mga hands doon sa mga empty chairs na yan, ang gagamitin ni Lord to reach out those people. Amen, who will be sitting on that empty chairs. Praise God. Sige po, let's bow our heads. Hallelujah. Father, we thank you for every blessings that we have received from you, Lord God, tonight. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-manifest sa aming mga buhay ang mga marka, Panginoon, ng totoong disipulo na minamahal mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pangapaalala, sa mga pag-rebuke sa amin, sa mga pagtuturo, because we believe, Lord God, kailangan namin, Panginoong, matuto upang maging totoong disipulo mo, Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, ang mga kamay na ito na nakataas, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain, Lord God. Gamitin mo ang mga kamay na ito bilang extension ng iyong mga kamay na aabot, Panginoon, sa mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo. At sa buhay namin, Panginoon, makita ka na nag-glorified at nakikita, Panginoon, ang buhay na itinalaga mo para sa amin, Panginoon. Habang nakataas ang aming mga kamay, Lord God, may the love of the Father, the grace and mercies of Jesus Christ our Lord, and the power of the Holy Spirit may continue, Lord God, to be with us, Lord, as we depart from this place. In Jesus' name, amen and amen and amen. Bago tayo lumabas, kumamay po tayo ng mga 20 katao. Praise the Lord. Bilang 20 katao.
20 katao ang requirements bago makalabas.